Ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganon yan ang palaging iniisip nila. At sa grapevine, kaya ako sinasabing grapevine, ay, nasabi ko, naulinigan ko lang, yung mga nasasagap kong bali-balita. Mula dun sa mga nakadikit doon. Oo, na kapag ikaw ay pumirma, ay bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects? Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of AX at saka yung mga AKAP, yung mga yung pangkaraniwang ayuda na ibinibigay. Siguro, may inganyo yung mga pipirma sapagkat inaakala nila na malaking bagay para sa kanila yon. Kaya pala merong isang congressman ang nag-post ng ayuda is coming. No, nabasa ko yun. Isa yatang congressman na taga Mindanao, Cagayan de Oro yata yun. Maliwanag na inamin niya, ayuda kanya is coming. At yung pagdating, dagsa talaga. Yun ang pagkakadescribe sa akin. Malibang bansa dahil sapagkat yun ay natapat doon sa araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kaya na sinasabi ko, pangkaraniwan, pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon Nelson. Pero ako, hindi ko na inaalala yun sapagkat patagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Itinuring nila ako na hindi na ako kasama. Na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang, kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng leadership meron kami sa House of Representatives. Ang isa sa katanungan ko, 7 articles of impeachment ang isinampa Hindi ito yung, kasi 3 yung nakaumang, hindi ba? May hinintay silang pang-4. Mukhang dito pinagsama-sama at may karagdagan. At ang number 1 sa articles na yon ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime? Yung nga daw pong kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun? High crime. High crime daw po nakalagay. O di bahala sila, patunayan nila yun. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nando naman ako sa, alam mo na, kaya titingnan natin, pagtatatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang yun para sa kapakanan... Yung grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun parang nagbanta ka pa lang. O, di ba sabi niya, pagka ako'y napatay. So wala pa. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Saan po mapasok yung high crime? Bayon ko sa kanila. Ba't sa akin may tatanong yan? Hindi naman akong gumawa niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo? Ay, kamukha ng treason, yung mga ganyan. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Pero kamo, nagsabi siya, kapag ako napatay, ipapapatay ko rin kayo. So para wala pa. Diba? Para sa akin, salita lang yun. Para sa akin, grave threat Kaya sinasabi ko sa'yo, pinsang buo ng, ng malicious mischief, ganyan. Oo nga. Ng jaywalking, bahala sila. Di ba? Sila magtatanggol niyan, no? Hindi silang magtatanggol. Sila ang silang magpo-prosecute. Ipatutunayan mo, sang-ayon sa mga ebidensyang dala-dala mo, na may high crime nga. Na meron nga ganyan. Kasi kailangan patunayan mo yun. Hindi mag-a-allege ka ng ganyan. Pagkatapos, baka mamaya, saka mamadali nila, nagamit nila yung high crime. Pagkatapos, o sige nga,
tingnan nga natin ang definition ng high crimes. crimes. Oh, baka hindi baka hindi mag-qualify ang ginawa mong article of impeachment. Yun ang number 1 ko. O baka sa mukha mo sumabog yan. Yung number 2 ay tungkol naman Hindi sa... ko pa nabasa lahat yan, ha? Ngayon ko lang naririnig yan. Oh. Binabasa... Wala kasi akong panahon basahin yan, eh. Kasabi nyo nga, storm in a teacup lang ito, eh. Kaya ako nang nagbibigay sa inyo nung teacup ko. Pangulo na nga ang nagsabi, eh. Tama. Hindi ba? Oo. Paano mabubuhay ang high crime? Pangulo na nagsabi, sa aking opinion, wala ikang kabagay-bagay lahat yan. Narinig din naman ng Pangulo yung mga ganong klaseng pangungusap mula sa Vice President. Opo. Pero sabi niya, yung mga bagay na pinag-uusapan ninyo, na nauuwi sa ganyan, sa aking palagay, ay wala ikang kahihinatnan yan. Marami tayong problema at mahati lang ang atensyon ninyo. Para saan yan? Wala, sabi niya. Sa wala. O pagkatapos, hahabi ka sa pamagitan ng iyong imahinasyon. Aba, may high crime dito. Ha? Kung yung mga... Kasi meron silang isinama rito na, halimbawa, yung tungkol sa di umano ay pagkakaroon ng yaman, pero ang taon 2007 hanggang 2017, hindi pa siya Vice President, eh. Pwede bang isama yon? Paano mong isasama yon? Ang kanyang pagiging Vice President, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Ano? Yung konsihal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. Bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Wala akong makitang impeachable offense sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Opo. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukoy naman ang saligang batas, ha? Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distinguido po lahat yon. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. Tatlo yon, eh. Civil Service, COMELEC, COA, ayan, at saka po yung mga maestrado Ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers. Wala na po. Wala na. Kung ilalagay mo dyan, yung inaakala nilang ebidensya nung siya'y mayor, napakalayo naman nata nun. Yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan, eh. Yung mayor pa siya, eh. Yung sa SALN at yung sa Davao Death Squad. Huwag na natin pag-usapan yan. Meron pang isa Walang akong... kakwenta-kwenta. Ano pa? Eto pa. Natawa rin ako dito, eh. Ikaw lang, natatawa ka na, eh. Yung committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and even high of crimes of sedition and insurrection such as, eto na, yung such as na nakakatawa, eh. To attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor. Alam mo, talaga naman designated survivor ang Vice President. Sa bagay. Tama. Kasi ang Vice President is a president in waiting, hindi ba? Yun lang naman Yes, opo. Kaya tayo nag-imbento ng opisina ng Vice President para kung ano man ang mangyari sa presidente, ay hindi naman tayo magkakadawindang-windang. Meron kagad na Papalit. Line of succession. Wala nga meron succession. Parte yun ng ating estabilidad. Di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Ay, bakit hindi maintindihan? Kaya nga natawa ko rito. Ang taas pa, high crime Talagang din, designated. Basahin mo yung saligang batas. Oh. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang isakatuparan ng kanyang pananagutan. Apo. O kaya nag-resign. Sabay, may kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako ang designated survivor. Oo, kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. Meron kasing pelikula, napanood ko yun eh. Yes. Napanood ko yun. Napakahaba. Unti-unti. Pero natapos ko.
Ayun nga. So, Sapagkat doon, dahil talagang inusig naman ng Pangulo, talaga may pagtatangka. aha. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso kayo? Kanya. So kung ito ititingnan nyo na, baka hindi nyo napansin eh. Yung number 1 ay wala. Talaga ba ito yung pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito? Storm Inatika po ang topic natin. Number 1, number 4, number 5, number 6. Ito yung number 7, nakakatawa rin, Kong eh. Ha? Pati Teka muna, yung ibang number, halos ganun din ang description yun ang, kasi yun ang mas nakita kong pero na destabilization. yung parang may ano to eh, yung ihuhuli ko, yung parang ito yung, parang ito lang ang pwedeng may basihan. Ha? Dito muna tayo sa mga nakakatawa. Ito kasama makeup nito ng Vice President tsaka lipstick, Kong eh. Pakinggan nyo mabuti ha, kung ba't ko nabanggit. Totality of the Vice President's conduct. Profanity? Totality. Kabuuan. Profanity. Oh. Of Vice President's conduct clearly displays conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft and So, corruption. ano-ano yung kabuuan ng kanilang naisip o nakitang aksyon ng ating pangalawang Pangulo na maaaring sa kanyang kabuuan ay matatagurian nilang isang betrayal of public trust? Ano yun? Totality lang eh. So, inisip ko dito, kasama yung pag-makeup, di ba? Sinabi niya totality. So, from head to toe ito. Kong. Hindi, siguro ibig nila sabihin, magmula lahat ng kanyang mga pinagsasabi, Lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya na maaaring hindi nila Aha. nagustuhan at lahat ng ito'y inakala nila na kapag ito'y pinagsama-sama mo, ay sa kanyang kabuuan ay talagang destabilization plot halimbawa. Ano ba yung ginawa niya? Nakalagay ba dyan? Hindi eh. Pwede bang gano'n? Napaka-general na totality? Tatanungin ko nga sila, hindi ba? Pag nandun na ako, senator judge ako, hindi ba? Ay, sinasabi ko. Tama naman. Dadalhin niyo ako doon eh, di ba? Kaya nga ngayon, takot na takot siya ngayon. Kinakailangan hindi makalusot manalo. Bantayan niyo yung isang yan. Delikado tayo dyan. Di ba? Yes. So, 5 na po yan. Ha? Yung sinabi ko kanina, una yung assassination, di umano, SALN, DDS. Dinescribe ba kung paano yung assassination plot? Sinabi ba? Yun lang eh. Yung sinabi lang na as publicly admitted by her in a live broadcast. Oo nga, sinabi niya lang, pag ako'y napatay, Yun lang. meron na po akong kausap para patayin po kayo. Kayo, tsaka kayo. Di ba? Yes. Pero, nandun ba? Nakadescribe ba yung pamamaraan? Wala yung plano? Wala po. Kung paano niya isa sa katuparan yung inaakala nilang pagbabanta sa buhay. Nakalagay ba? Banta lang ko eh. Ay, palagay ko, sa akin, grave threat lang yan. Grave Sinasabi threat ko sa iyo. Hindi ko sinasabing hindi krimen sapagkat meron tayong parusa sa grave threat, Pero yung high crimes, pero hindi yung siya pasok siya doon. High crimes. Yung grave threat kasi, kung minsan patatawarin ka ng piskal di ba? Sa bagay, Pero pinag-uusapan natin dito, high crimes. High crimes nga eh. Katumbas naman, alam mo, pagka yun inisa-isa mo, di ba? Betrayal of public trust. Treason, mga ganyan. Graft and corruption and other high crimes. Di ba? Kapag yun tiningnan mo, mga krimen na hindi pangkaraniwan, mga paglabag na hindi pangkaraniwan, na kaya nga masasakripisyo yung kanyang opisina kahit ilang milyon pa ang bumoto sa'yo. Kasi yung katapat ng impeachment, sisirain mo, aalisan mo ng paano ba natin kasi naboto siya na Vice President. 32 million votes. Matibay yun. Kaya impeachment Hindi basta-basta, dinimanda mo siya, napatunayan mo gumawa siya ng krimen. Hindi siya matatanggal. Hindi. Ang katapat nun, impeachment. Yun ang itatapat mo doon sa pagtitiwala na ibinigay ng butante. Para maintindihan ng butante, mga kaibigan, bumoto po sa ganito, ay pawawalang bisa namin po yung kapangyarihang ibinigay nyo sa kanya sapagkat
may katapat po na paglabag na parang yung pagtitiwala na yun po ay hindi nakarapat dapat para sa kanya. Ayun So tatapatan mo yun. Ganun dapat katindi. Tinapat mo grave threat. Hindi naman ata. Ang natitira na lang kung na hindi natin na-discuss at ito siguro yung pinakamahabang pinag-usapan dyan sa mga committee hearing. Hindi nag-usap sa committee hearing sapagkat ang modality yung ginamit nila ay yung pagpirmang higit sa 1/3. Kaya dire-diretso yun. Sa impeachment. Pero ito pong kasong ito, kung yung iniligay nilang 2 and 3, number 2 ay yung misuse and malversation of confidential funds sa OBP at sa DepEd. Yan ang pinakawalang kakwenta-kwenta. Ako masasabi ko sa'yo sapagkat nag-attend ako ng kanilang hearing. Nung itanong ko sa kanila, audit observation memo pa lang po yan eh. Dyan pa lang po sa audit, sa Commission on Audit, initial findings lang po yan eh. Initial findings, ibig sabihin, pwede pong questionin ang resulta po ng inyong pagsusuri. Pwede pang questionin ang resulta ng inyong audit. At kapag hindi pumayag ang COA, sapagkat sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo, yung audit observation memo ay magiging notice of disallowance. Ayun. Hindi pa rin final yun. Sapagkat assailable pa rin yun. Pwede mo pa rin questionin. Kung mo confidential funds ang pinag-uusapan, pwede kang dumiretso sa commission proper ng COA. O palagay mo, ayaw ka pa rin pakinggan. Ayaw pa rin bigyan ng halaga yung pagpapaliwanag mo. Sabi, hindi, talagang notice of disallowance ang aming ipapataw sa'yo. Aakyat pa siya sa Korte Sa Supreme Court. Appealable. Ibig sabihin, nandun pa lamang sa kauna-una ang estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, kung talagang merong mali doon sa pagkakagasta. May conclusion ka na. Ba't nag-conclude ka? Hindi ka lang nag-conclude. Inagaw mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang nag-audit eh. Anong sabihin ko sa kanila? Ba't tayo nag-audit? Saan ka akong provision na saligang batas na sinasabi ang Congress ay pwedeng mag-audit? Ang Congress o ang kanyang mga komite ay pwedeng mag-audit? Nasaan po? Wala. Sabi niya, tayo naman po in aid of legislation. Iba naman po yung in aid of legislation. Sinasabi ko nga po, nag-audit tayo dahil po yung mga papeles na ginagamit ng COA, pinilit po natin kunin eh. O, tinanong ko yun, di ba binigay nyo? Opo. O, ba't nyo binigay? Sinabpi na po kami. O nga, sinabpi na. Ba't hindi kayo nagpaliwanag? Papasensya na po kayo, Mr. Chairman. Hindi po namin basta-basta may bibigay, baka po kami magkaroon ng pagkakasala. Kasi po, unang-una po, ang proseso po ng pag-audit, ito po ay confidential. Kaya nakikita nyo, ala pong public hearing kami. Ganun pala ako eh. Alam niyo pala na confidential ang nature ng inyong pagsusuri, pagsisiyasat. Bakit niyo binigay yung Hindi niyo ba alam dito sa Congress, public? Lilitaw ngayon. Kayo ngayon ang nagbuyang-yang sa mga papeles na dapat sana ay confidential. Paano ngayon yan? Ngayon, tatanungin ko ngayon siya. Nandun ako sa Senado, di ba? Halimbawa, Ayan na. Sino yung nagpipresent? Ito po, betrayal of public trust, misuse and malversation of confidential funds sa OBP at DepEd. Napatunayan na ba ng COA? Nagkaroon na ba ng conclusion sa COA na talagang merong basihan ang hindi tamang pagkakagasta ng mga pondo ng Vice President? Natapos ba ng COA? Sasagot, hindi po. Ino-audit pa po eh. Kayo ang nag-audit. May karapatan ka mang mag-audit. Wala po. Paano ngayon? Ano sasabihin mo ngayong betrayal of public, ano ba to? Misuse. Malversation. Nasaan ka ako halimbawa? Ipatatawag ko ngayon yung COA. Yung chairman ng COA. Mr. Chairman, siyempre, haharap siya doon, di ba? Hindi ba ikaw ang nagbigay ng approval para ang COA ibigay yung mga dokumentong ibinigay sa Committee
on Bad Government. Good government. Good government daw. Good government. Anong pangalan? Committee On good government. Good Government. Good government. Pagdating ko sa Senado, papalitan ko yun eh. Ano na po? Committee on Bad Government. Ayan. Yun ang katapat nila eh. Aha. Oh. Ano ba yung sinasabi ko? Aha. Saan ba ako papunta ron? Nakalimutan ko tuloy. Yung audit ng COA. Kaya nga. So, wala pa. Hindi, yung papel. Ikaw, hindi ba ikaw ang nag-approve nung sinabina ang Commission on Audit, ikaw ang nagbigay ng approval. Opo, opo. Kunyari, ikaw ang pangalan ng COA chairman. Si COA. Oho. Gamaliel Cordoba. Aba, nag-aral si Gamaliel. Chairman, kako sa'yo. Yan baka kung pagbibigay mo ng approval, isinangguni mo ba sa mga kasama mo sa komisyon? Hindi po yata eh. Kasi nagmamadali yung... Mali ka. Sapagkat hindi mo ba alam na ang Commission on Audit is a collegial body? Ay, alam ko naman po, alam ko. Alam mo pala. Bakit ikaw lang ang nagpasya? Alam mo bang ikaw ang pwedeng ma-impeach dito? Impeachable ang COA. Ganun Hindi ba sinabi ko rin sa iyo, ang commissioner ng Mangoa, commissioner ng CSC, commissioner ng COMELEC, ay impeachable officers. Delikado pala, ano? Dito pa lang, halimbawa, pagtatatanungin mo yung mga yun. Ano? Attorney. Baka mamaya, kamukha nung attorney yung vlogger, yung bata mo. Yung bata mo.